Unahin natin dito sa may front niya mga idol. Syempre, andito pa rin yung kanyang bulb type na headlight. So, naka-intact po dito sa kanyang pinaka-handle. Napakaganda at napaka-safe nito, lalo na sa gabi dahil sumusunod ito sa galaw. Tapos, pagdating naman dito mga idol, meron po siyang logo na Suzuki. Tapos, ang kulay nga pala nito is blue or candy blue, parang ganun no? Tapos, white and black. So, tricolor po siya mga idol. Okay, pagdating naman dito, makikita natin meron po siyang tatlong tornilyo just in case na magkaroon ng doble plaka, meron po siya dito. Okay? So, dito yung kanyang significant na signal light or turn lights na gumagamit ng peanut bulb or ordinary bulb. Okay? So, pagdating naman sa kanyang mga decals mga idol, makikita natin yung red and white. Then, meron tayo dito sa may gilid na Suzuki and red and white again. Napaka-boldy and yung pangalan nito ay isang racing dahil meron siyang R. Okay? So, yan. So, sa kabilang gilid din, kung anong nakita yung decals, ganun din. Tapos, yung kanyang patented na palikpik. Yan. Napakaganda ng kanyang palikpik dito. No? So, dito naman sa kanyang front fender, nakikita natin, magkahalong blue and black na napakahaba. So, telescopic fork po ang gamit niya sa suspension. Disc brake sa braking system na may 1-pot caliper. Mags po ang ginamit niya na may sukat na gulong na 70/90-17 at tube type pa lang po siya. Mapunta tayo sa likod mga idol, no? Ayan. Ito ang kanyang tail light niya mga idol. So, same pa rin sa old version. So, kulay lang talagang pinagkaiba. Makikita natin dito yung kanyang tail light na gumagamit ng ordinary bulb. Tapos peanut bulb para sa kanyang turn lights. Tapos dito pa rin meron pa siyang Suzuki na nakasulat or naka-decals dito. Tapos nandito yung kanyang plate holder sa kanyang back fender. Tapos dito naman sa kanyang suspension gumagamit ito ng dual shock absorber na gray po ang kanyang kulay ng coil spring. Okay? Tapos yung unit swing arm niya mga idol, ganun din ang kulay niya. Tapos pagdating naman sa kanyang braking system, drum brake po. Mags po ang ginamit niya rito at may sukat na gulong na 80/90-17. Okay? Tube type pa lang po siya. So sa gilid naman makikita natin dito yung kanyang muffler na may cover po siya na metal. So hindi po siya plastic, metal po siya. Tapos yung pinaka-muffler niya mayroon po siyang cover na black. Tapos dito naman makikita natin yung pillion footrest na may rubber. Okay? Tapos ito yung kickstarter niya na kung sakaling humina o malobat ang baterya mo is pwede mo siyang paandarin. Gamit lang ito mga idol. So ito yung rider footrest. Meron po siyang rubber. Then ito po ay brake pedal para sa braking system niya. Okay, sa kabilang gilid naman mga idol, makikita natin yung kanyang hatak na gumagamit po siya ng chain drive at meron po siyang sukat na sprocket na check natin 37-428 mga idol. Then ito yung kanyang shifter na merong 4 na pagpipilian na gear. Okay? Ito pa rin yung rider footrest and pillion footrest mga idol. Ito naman yung sa kanyang side stand. Okay? Tapos pagdating naman sa kanyang decals mga idol, makikita natin, yan nakalagay sports underbone. Ayan, napaka-sporty talaga, no? And nakalagay dito yung kanyang smash. At dito pala makikita natin yung kanyang susian sa kanyang underseat. Okay? Na nandito naka-intact sa kanyang back fender. Mapunta naman tayo sa taas mga idol. So, unahin natin yung side mirror mga idol. Okay? So, simple lang siya. Ay standard pa rin naman siya mga idol. Tapos dito naman sa kanyang console panel, so gumagamit siya ng manual panel na speedometer and odometer. Tapos may mga indicator na napaka useful. Meron siyang indicator na gear, so ito yung useful talaga dyan. Tapos gas gauge, high and low, turn lights, then neutral. Napaka simple lang, no? Tapos meron siyang Suzuki. Okay, so ganun pa rin katulad ng dati. Switches and buttons naman, merong high and low, turn lights, then busina. Tapos electric starter sa kabila. Ito pala ay isang automatic or semi-automatic transmission na kung saan throttle lang at
cambio ang gagamitin mo mga idol. Tapos, ito naman yung kanyang brake para sa unahan. Okay? Tapos, nandito yung kanyang choke control sa kanyang kaliwa. Okay? So, upuan naman mga idol, makikita natin, no? Yan. Napaka-slim lang siya. So, hindi ka bukak-buka ka dito. Pagdating naman sa foam niya, okay naman siya. Matigas naman siya, pang long lasting. Tapos, yung gamit niyang cover dito, hindi po siya kalmot po sa traction, kundi maganda po yung kanyang quality dito ng cover. So, under seat compartment naman mga idol, pwede na rin kaysa wala, di ba? So, malaki din, malalim na medyo makipot lang. Okay? So, pwede na rin kaysa wala. Then, meron siya dito na rubber protector. Para just in case ito yun dito. Tapos, meron siya ditong sabitan ng helmet. Ayan, yung dalawa. Alright? At dito naman makikita din sa under seat, yung kanyang gas refiller mga idol. So, may rubber din siya. May rubber matting mismo. Para hindi siya may scratch yung kanyang tangke. Okay? At pag-usapan naman natin ang kanyang seat height. Kung pasok ba ito sa may mga average height na Pinoy, katulad ko. Ako nga pala ay 5'4" in height mga idol. At kita nyo naman na okay sa all right kung ikaw ay merong height na 5'4". Siguro sa 5 flat, pwede na rin. At ang kagandahan kasi nito is napaka-slim lang ng kanyang upuan. Kaya lapat ang paa dito mga idol. So pagdating sa city driving, sa singit-singit, wala rin problema. Daily use, pwedeng-pwede po siya mga idol. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo regarding sa cash installment via Guanzon sa Tacro Zambales. So cash ng Smash, this mugs, okay, yung kanyang type, and carburetor pa lamang ito. So may cash siya na 68,400. Down payment 4,300 at sa 3 years monthly installment is nasa 3,750 pesos. Good morning mga idol. I-update natin tong Honda RSX. Dito nga pala tayo sa Honda Masinloc branch mga idol. So, sulit pa nga ba ito bilhin ngayon 2025? Alamin natin yan. So, unahin natin sa kanyang headlight na naka-attach dito sa kanyang handlebar. So, ang kagandahan nito, sumusunod dito sa galaw kung saan ka man liliko. So, gamit nito is halogen bulb mga idol. So pagdating naman sa kanyang signal lights, napakaganda at solid naman ito mga idol. So meron siyang mga park light dito mga idol. So LED po ang gamit niya mga idol. Tapos dito naman is sa kanyang signal lights is ordinary bulb mga idol or peanut bulb. So ang kagandahan nga pala nito yung kanyang design, no, napakaganda at napaka-sporty, no, yung kanyang disenyo rito mga idol. Kulay nga pala nito pinaghalong black at saka red mga idol. So makikita natin may naka-attach dito na minimalistic na Honda. Tapos dito naman RXX mga idol. So makikita naman natin sa gilid mga idol, makikita natin yung mga decals niya, oh, na pinaghalong gray and black. So gray. Gumagamit ito ng telescopic fork with drum brake para sa kanyang braking system. Spokes po ang ginamit niya rito. Okay, may sukat na gulong na 70 by 90-17. Tube type pa lamang ito mga idol. Habang sa likuran naman mga idol, makikita natin yung taillight niya na gumagamit ng ordinary bulb. Peanut bulb naman para sa kanyang signal lights. Tapos nandito yung kanyang reflector at merong sticker pa rin dito sa kanyang back fender na kung saan may naka-attach dito na plate holder. Gumagamit ito ng dual shock absorber mga idol na coated ng gray para sa kanyang spring coil. So drum brake po ang kanyang braking system. Spokes po ang ginamit niya sa kanyang gulong. At syempre yung gulong niya may sukat na 80 by 90-17. Then pagdating naman sa gilid mga idol, makikita natin yung decals na RSX. Ayan, dito ako nabubulol eh, RSX. Alright? Then meron po siyang nakalagay dito PGMFI. So meaning fuel injection na siya na kung saan mas matipid dito sa pagkonsumo ng gasolina. And then dito naman makikita natin meron po siyang cover para sa kanyang hatak mga idol or chain drive. Okay? So ang ginamit niya rito is metal. Okay? So baba saka itaas po siya mga idol. Tapos dito naman makikita natin yung kanyang kambyo na kung saan meron po siyang 4 na gear na pagpipilian. Ito naman yung kanyang side stand and yung center stand. Tapos ang ganda rin ng kanyang pillion design ng bracket niya mga idol, no? So
So gamit nito is rubber mga idol. Dito rin sa kanyang rider position. So sa kabila naman, meron po siyang decals din. Kung anong meron doon sa kabila, meron din dito sa kabila. So Honda, meron din. Okay? So ito yung muffler niya mga idol. Meron po siyang cover dito na plastic ang ginamit na materyales. Okay? Tapos ito naman yung kanyang pillion footrest. At ito ang kanyang kickstarter. Na kung saan malaking tulong just in case na humina o malobat ang baterya ng motor mo. Tapos ito naman yung kanyang brake pedal. Okay? Mapunta naman tayo sa itaas mga idol. Unahin natin sa kanyang manual speedometer and odometer. Tapos meron po siyang gas gauge. Okay? Tapos meron siyang mga indicator, neutral. Tapos gear indicator po. 1, 2, 3, 4. Okay? So meron siyang engine check indicator, then high and low indicator. Tapos makikita naman natin yung Honda na logo pa rin. Okay? Dito naman sa switches and buttons, merong high and low, busina, then turn lights. Samantalang dito naman is electric starter button lamang. Sa controls naman, ito ay mayroong throttle control with brake lever sa unahan. At ito naman yung kanyang handle grip. Okay? So meaning, ito po ay semi-automatic transmission lang na kung saan cambio lang at syempre total na agad. Gas and go na. Okay? Convenient features, unahin natin yung susian na mayroong shutter lock key. So meron siyang seat opener ng upuan mga idol. Meron po siyang shutter lock key na kung saan yung mismong susian ay may takip mga idol. Napaka-convenient gamitin. Safe na safe sa mga magnanakaw. Sa kanyang naman upuan, gumagamit ito ng kalmot po sa traction. So rough po siya mga idol, tapos medyo merong siyang stitches or tahi-tahi. So yung upuan naman niya, very comfort, makapal, goods na goods, pwedeng pang long ride. At pagdating naman sa kanyang compartment dito is maluwag na malalim. Okay? So okay lang naman din kahit anong ilagay nyo mga idol. Basta kasya dito. Tapos meron dalawang puntil para sa helmet hook and sabitan ng mga pinamili sa palengke. Then makikita naman natin dito yung kanyang fuel refiller na wala siyang alulod system. Ayun yung lagi kong hinahanap, yung alulod system. Yung mga natatapon na gas. Then meron ditong cover na TJMFI nakalagay. So cover na plastic para sa indicator dito. Okay, sensor ng gas gauge. Okay? At pag-usapan naman natin ang kanyang seat height mga idol. Ako po ay 5'4" in height. At makikita natin na lapat ng dalawang pako. Okay? So, tigto nga lang, tingkayat po mga idol, pero napaka-convenient ito. Naka-upright position po siya, kaya hindi nakakamalay sa likuran. At ang kagandahan nito, pagdating sa maniobra mga idol, is napaka-gaang. So, pwedeng-pwede po siya sa mga may kaliitan or lady rider mga idol. So, sa mga heavy traffic naman, compact ang design niya. So, pwede mo siyang isingit-singit at ipasok-pasok sa mga lalang traffic. At pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Guanzon Masinloc branch. So, ang Wave RSX 110 drum brake mga idol is nasa 64,900 ang cash. Down payment nito is 4,800. At para sa monthly installment naman ito para sa 3 years is nasa 3,493 pesos. Ayan po ang RSX o 110.